It's a beautiful Monday morning and welcome once again to another episode of the Ladipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotion Officer of the Province of Albay. And meron na naman po tayong isang bisita ngayong umaga na mag-share ng kanyang business. So, ito pong programa na ito ay pamamaraan ng Provincial Government of Albay para matulungan ang mga micro, small, and medium enterprises dito sa probinsya ng Albay para makilala sila, maipromote sila ng libre. Ito po ay dahil of course sa effort ng ating mahal na gobernador na si Attorney Edsel Grex Lagman sa tulong din po ni Attorney Mary Lou Duca Castillo. Our goal is to make Albay the entrepreneurial hub of excellence, and so Albay can also become the most preferred investment area in the Philippines. We hope po na sa pamamagitan ng programa namin ay ma-motivate namin kayo at ma-inspire kayo, may matutunan kayo sa pag-uusap namin ng aking bisita sa araw na ito. Bago po ang lahat, gusto ko lang malaman ninyo kung ano po ang mandato ng Ladipo Office, ano po ang ginagawa namin dito sa aming opisina. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa kakabukas pa lang ng kanilang mga Facebook pages and channels. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 24th episode of Ladipo Business Hour, Magnegosyo Tayo. This is our 9th for this year. And as promised po, meron na naman tayong makakausap na isang negosyante sa araw na ito na magkukwento ng kanyang business journey. She is Ms. Ana Margarita Berjuega Canti, the owner of the Locker Nail Bar. Sana tama yung pagkakapronounce ko. Actually, tama naman. Tama naman. Good morning po. Welcome to the program. Thank you for having me here. You're welcome po. Ito ay aming paraan ng pagtulong po sa inyo para ma-promote namin ang inyong negosyo, para mas marami ang makaalam na meron ng nag-i-exist na ganyang business dito sa Yes po. Legazpi. Okay. So, welcome po. Ikaw po ang owner? Solo mo po bang pag-aari yung business or do you have partners? Yes po. Sole prop po siya. Ako po ang owner and I'm also one of the technicians sa loob ng salon. We actually have 3 technicians and I am one of them. So, technically, I am the owner and also I work
with customers and clients din. Ang galing. So, personal touch. Yes po. Kumbaga, owner na, meron ka pang chance na yung owner mismo ang gagawa Yes po. sa'yo. Ang galing naman. So, syempre kapag yung owner mismo yung gumagawa, parang mas confident kapag ikaw yung nagpapagawa. Diba? Kasi alam niya yung ginagawa niya kasi I owner hope siya. confident sila. Oo. Ako ang gumagawa. Oo, ako kasi kung ako pupunta doon, tapos alaman ko yung owner, ay antayin ko yung owner, sa kanya ako magpapagawa. Mas magaling yung technicians ko, honestly. Pero, okay. syempre, I know the craft. At least siya, iba, na mas na-appreciate niya yung kanyang mga technicians. Okay, tell us more po. Ano yung The Locker Nail Bar? Well, nag-start kasi yung salon out of interest lang kasi mahilig ako magpa-nails ever since talaga. And sabi ko, I wanted to, na-try ko kasi sa ibang bansa magpa-nails. So, malaki yung difference ng industry nila compared sa Pilipinas. Sa ibang bansa, for example, sa Australia, ang way ng paggawa nila ng nails is with a table. Sa Pilipinas, sanay tayo sa pedicure chair, di ba? So, I wanted to bring that here, dito sa Legazpi din. So, I was looking for a salon na ganun din yung standard, pero hindi ako maghanap. At the same time, yung craft kasi sa ibang bansa, they focus on different kind of enhancements. Hindi lang gel. Sa atin kasi gel lang nakasanayan. Sa kanila, they have acrylic, hybrid gel, soft gel. So, sabi ko, gusto ko din yun dito. May mga gumagawa na prior our salon, pero I wanted it to be something na hindi lang DIY. Kasi you're talking about nails, yung nail health ng clients. Like, madali lang siya matutunan. Sa ibang bansa kasi, they have regulations. You can't just do a client's nails kung hindi ka trained or licensed. So, dito sa Pinas, medyo, kahit maluwag pa. Yes po, wala pang regulations. So, sabi ko, I wanted to start to bring that here sa Legazpi. To do it right. Yes, And so far, accepted naman siya it's something na unique daw. Especially if papagawa ka ng nails tapos nasa table ka. So, yun yung start, yung hilig lang. Hindi ako makahanap ng gusto kong area dito na, hindi ako makahanap ng gusto kong salon na makakagawa sa akin ng ganong na standard. Exactly. Yes. So, sabi ko, why not try to bring it here? So, yun yung... So, saan bansa ka wow! Bigla akong napanganga. Sa ganda, kakaiba. May lashes din kami, actually. Okay, so, let's start with the name. Why The Locker Bar? Yeah, okay. So, medyo funny lang kasi nag-test lang ako dati ng mga names. Sabi ko, nasanay, parang may mga freelance tayong mga salon dito, mga freelancer. Parang laging kadugtong yung pangalan nila. Kunyari, nails by ganito. And wala naman issue. Pero sabi ko, gusto kong mag-stand out na hindi siya obvious na nails lang yung products namin. Something na parang, ay, bago yung name. Something na unique. So, nag-research ako, like, ano yung associated sa nail na parang hindi siya regular English term. So, nahanap yung locker, which means to paint. So, yun yung sabi ko, that's something na yun. Lacquer to paint. So, ilang araw ako sa Google, naghahanap ng unique term. So, yun. Yung pala yun. Kaya The Locker Bar. So, nakita ko talaga, obviously, yung sinasabi mong standard doon sa mga pinakita nating pictures, iba. Iba talaga. Kasi, to be honest, pangalawa ka na sa na-interview namin dito na she's actually our client din and we're friends din. So, I know her din as well. Nakita ko din niya siya po. Baka ikaw nga yung sinasabi niyang na parang pinamarisan or parang ano ba yung kinuwento niya? Na-inspire siya na gumawa din, and ikaw yata yung sinasabi niyang very helpful sa kanya na you don't consider her as your competitor. Actually, you support each other. She's very nice din naman po kasi. So, I'm not like parang pag sa amin lang, parang ganun. I'm not gatekeeping things, especially if magtatanong din like mga ganito ganyan. So, wala nang problema kasi it's a small industry. True. So, instead na mag-compete, Silvara. Yes po. Ayan. Imbis na mag-compete, why not like help each other? Healthy competition.
Yay! We're back po, finally. Kasi nabitin kami ni Ma'am sa aming chikahan. We're back on air. We're back on Facebook. Ayan po. So, ayun. Nasaan na nga ba tayo? Ayun. Benchmark. Oo. So, nag-benchmark po itong ating... Okay, ulitin natin. Ang ating guest for today is Miss Ana of the Locker Nail Bar. Ana Margarita Berhuega Panty. Yes. Okay, ayan. Si Miss Ana Margarita Berhuega Panty of the Locker Nail Bar. Ayan. So, si Ma'am po ay nag-travel to some places sa mundo and nalaman po niya, konting review, nalaman po niya na sa ibang bansa pala merong standard. Hindi kasi parehas dito sa Pilipinas. Kahit hindi ka nabigyan ng formal education, basta marunong ka magkutkut-kutkut ng kuko, makakapag-home service ka na, makaka-provide ka na ng linis, manicure, pedicure sa kung sinong humingi ng service mo. Pero si Ma'am, nung pumunta daw siya ng Australia and some other countries, nakita niya na may standard. And parang gusto niya i-adapt dito sa Pilipinas yung ganong standard. Kaya, nagbukas siya ng business. At since wala siyang makita ng mga services dito sa kuko na nag-o-offer ng ganon, siya na mismo ang nag-initiate at gumawa ng paraan para yung standard from out of the country ay madala niya dito sa Pilipinas. So, ang galing mo doon. Oo. Actually, personal din kasi parang naghahanap ako. Okay lang, Bicol? Oo. So, naghahanap kaya ako na quality man na ibuhon sa kuya. So, it's a personal preference din. Oo. The quality di actually matibay. Kasi, may mga preferred din akong salon, duman lang talaga ako. Pero, gusto ko din try i-adapt. Baka, masakat na baga sa quality kang salon industry dito sa sa Legazpi. Maski malaman sa Legazpi mo na. Oo. So yun yung parang main purpose ko nata. Gusto ko i-try the round. So yaong duman padigdig. Yes. Ayun. So magayon nun. Kasi ako Ma'am, kaya ako I prefer Tagalog kasi ang Bicol ko Haralo. Taga saan ka po? Ligaw. Taga-Ligaw si Mama. So nakakaintindi ako. Saan sa Ligaw? Kalsada. Sa Kalsada. Tapat lang po ng LFA. Oo. Anong mga apelyido? Kujamat. Kujamat. Sa Ligaw. Ayan. Tsaka sa mga naghiling sa Facebook baga, all over the Philippines, para at least maintindihan man kita nindata. Pag ako nagbikol talaga, haralo na day man. Kaya sabi ko, since ang Facebook very wide ang reach niya, kaya sabi ko, magtagalog tayo. Pero ikaw kung saan ka po komportable, okay Sige lang. Po. Sige. Halo na lang siguro. Halo na lang siguro. So, kailan mo po binuksan itong business mo? Actually, very young pa ang business. Wala kaming clients na pag-unan ninda Halloween na, tapos ngunyan lang din na-discover. Nag-start kami July lang. July of last year. July last year. And ever since, first month May, syempre, di pa man kami 6 months pa lang. Opo, 6 months pa lang. First month May, siguro, sa roodawang clients, di kami na zero man ever since. And after nung first month, everyday na kami fully booked. I see. Iba man na days na bako, pero sa awa ng Diyos, consistent. Especially nung December talaga. Saan po makikita ang iyong nail bar? Located po kami sa Landco Business Park, sa building ni Doc Mercy Chua, TNM Chua building. Few buildings away sa sa Legazpi Eye Center lang. Few buildings away from the Legazpi Eye Center. And sa ngayon po, ilan ang kaya mong i-cater ng mga clients? Yes. So, very good question, ma'am. Yeah. Kasi sanay din kita sa Darakulang Salon, wherein may minimum of 10 seats, 10 clients ang kaya accommodate up to 30. Yes. So experience ko kasi is private nail salon ito, Korean private nail salon sa Australia. So sabi ko, gusto ko private din. I like the private atmosphere kasi sa salon. Na sa imo naka-focus ang very special ka. Yes. May one-on-one consultation ka mo, sa imo naka-focus ang technician. Dahil so nag-iidali. Tapos may nakapila. May nakalat. So, ang kaya may accommodate on a daily basis is maximum of 3 clients lang. Maximum of 3 in a day? No, I mean maximum of 3 in an hour? In a slot. Let's say, yung time slot kasi allotted namin mga 2 to 3 hours per client. Wow, ganun katagal.
2 to 3 hours per client. Kasi yung soft gel extension, full cover extension, it will take 2 to 3 hours. Depende pa sa design. Doon pa lang sa sinabi niyang 2 to 3 hours per client, doon niya pinapatunayan yung sinasabing quality service. Hindi minamadali. Talagang dekalidad yung serbisyong binibigay ng kanilang kasi, ayun nga, diba? Oo. Dahil may pagpapamadali. May pagpapahalat ang ay tapos, so since ganyan ang standard ninyo dyan sa Indong salon. So by appointment pag madyan ako. Opo, most likely by appointment. We accept walk-ins din if may available. So ako personally, I would like sa mga gusto mag-walk-in, mag-message muna sa page para ma-confirm kung may available. Kasi ang iba nag-e-effort pa. Tapos pag ako tuman, wala man available. Sayang din ang effort nito. Tama. So, mag-message lang muna. Very responsive din naman kami sa social media. Okay. So, by appointment. So, kung gusto ninyong maranasan o maramdaman ang sinasabi ni ma'am na quality service sa kanyang nail bar, pa-appointment po para hindi masayang ang inyong oras sa pagpunta. Paano ko po gagawin yon, ma'am? We have a booking link, thelocker.setmore.com. Yaon siya sa Instagram and sa Facebook page me. Okay. So, yung mga post din namin, included yung link doon. So, para madali sa mga future clients ay malocate. Pati yung address, nandun din sa mga regular post namin. Okay, so okay. So, i-flash natin sa ating screen ang contact information. So, tingnan nyo po dyan sa baba. I-flash po yan sa inyo maya-maya para malaman ninyo kung paano magpa-appointment. And, kung nakita po ninyo yung mga yung flash namin sa mga screens ninyo, talagang makikita nyo yung ganda ng quality. Kalidad talaga ang kanilang gawa. Ayan po. Anong tawag sa ganyan? Para nang hindi kuko, para nang salamin, para nang kristal ang mga kuko ninyo. Ang ganda-ganda. So, yan ang gusto ko. Bet ko yan. Magnet yan, ma'am. Magnet! Ang ganda nun. Parang gusto ko yun. Pagawa natin yun. Ang ganda-ganda. May extensions din kami sa paa. Extension. So, yung kagaya ko na manipis ang kuko, sobrang nipis ng kuko ko, matitake advantage ko yung ganyan siguro na dadagdagan nyo yung kuko ko ng, anong tawag po doon? Enhancement. I-enhance nyo. Protection din siya sa nails Especially if inborn na manipis yung kuko. Oo. Sabi ko nga kay Damian dati, napaka-clumsy ko. So, bagay yan sa akin. Kasi hindi agad matatanggal. Ayan, iba-ibang kulay. Yes po. So, ito siguro yung nakita yung nail polish mo na puro maganda yung kulay. Pinalagay na niya lahat sa kuko niya na agad-agad lahat. Ang cute niyan. Parang cards. Ang ganda. So, magkano po yung price ranges ninyo? Actually, nag-vary ang price ranges namin, no? So, we have different services. Karamihan na flush screen, those are soft gel extensions, full cover extensions. So, there's a plastic gel na nilalagay sa kuko that will serve as an extension dun sa natural nail. So, ang starting rate namin for that is $799. That's plain. Okay? $799. Yes po. If may mga designs, may mga add-ons na gusto pag-ibon, which kaya may man gabos maski anong design, mas preferred maghanap ang client na design sa Pinterest or Google. The more na mas unique, mas bet me. Abo may nag-uro tong design actually. So, duman may mga add-ons lang. For gel naman, we will have to utilize your natural nails po pag gel lang siya. So, typical na gel. $499 po ang start. And add-ons din for the designs, mga products na gamiton. Also, I'd like to mention na yung mga polishes po namin, those are sourced from South Korea. Wow. So, they are semi-organic din. That's why medyo, let's say, pricey siya. Pricey ng konti kasi from out of the country pa, parang ini-import nyo pa. And syempre, yung quality nito, alam naman natin. From Korea, so magayunon. So, ikaw po, nag-training din? Actually, nung start, self-taught din lang din. Kasi hilig ko lang din, sa diri ko lang din. So, ano yun? YouTube University? Actually, TikTok. TikTok University ako. Okay. Just like everyone else. Karamihan din yung mga, freelancer, TikTok University din. TikTok University. But then, na-realize ko na damage ko sa diri kong kuko. Sabi ko, put up talaga ako ng salon. So, para mga mag-ibo, may knowledge talaga. Tama. And nag-training din kami during the start.
Nag-training yung mga technician ko during the start. And ongoing lang kami, parang DIY din eh. Pero actually, kahapon lang, kanina lang, kakaabot ko lang Aling Manila because I went to a training, nail training with one of the best nail educators sa Pilipinas, Sir Jonathan Reyes. Sir Jonathan Ocampo of Nail Corner Nails. So, nag-training ako sa iyo. So, para mas certified din yung knowledge ko. Yes. Kasi maski tataukan na, maski haluy ang retention sa kuko, iba man giraray pag may formal education. Kasi there are chances na pwede kang makalugad kay client. Yes. And anong next step? Paano mo aayusin ito? Aftercare. Oo, paano mo aayusin sa nalugad mo? Paano kung magka-infection yan? Kaya iba man giraray na may proper education. And so mga technicians ko, they are certified as well po. Kaya medyo mahal din ang kasi kailangan nyo pa mag-aral din and to get the certification. Correct. Sino dito sa Pilipinas ang nagbibigay ng ganyang certification? Not necessarily parang certification siya na, uy, ika na, like legitimate ka na. More on certificate of completion lang po si Sir Jonathan. So, dakulo ng nail techs din na nag-enroll sa iya. Maski sa mga sikato na sa sa Instagram, mga famous na mga self-taught, nagte-training man giraray sa iya. Kasi iba pa rin talaga pag ara mo sa basic. Basic na pag-prep, basic na paglinig sa clients. Okay. Tapos, ikaw pa po akong take-trainingan previously si Ma'am Karen of Mod Nails. So, siya ang founder ng Nail Artist of the Philippines. So, nag-undergo na din ako ng training sa iya. So, several trainings yes na. Po. You and your staff. Yung staff ko po to follow kasi advanced na kasi knowledge nila. May experience sa salon. So, tataulo sa ng basic nail prep from Testa. So, tataulo sa nakato. So, ako nagka-catch up. Pero, we are scheduled to go on a training this March or April for them naman. Ang galing naman. So, hindi ka yung tipong, okay, pwede na yan, Testa. Abo kung gusto ko makaukod lang. Abo kong arog ka ito. Like, gusto ko ninda, garo. Gusto nindang maukudan. Pero, abo ko nasa kuya kasi abo kung ng client, maka-damage ko ng client. Yes. So, dapat may experience na din or ipa-training ko na agad. Sa case, medyo fast-paced kami. So, mas preferred ko ka talaga. So, experienceado na din. Then, certification na lang. So, although pag sinabing graduate na ng Testa, ay magagaling na talaga yan. Mas ini-enhance mo pa yung mga skills ng mga tao mo. Which is very important sa isang negosyo, di ba? Kasi, dun papasok yung credibility mo, yung qualification ng gumagawa, and then, syempre, yung confidence din na mararamdaman ng iyong mga clients kapag sa inyo nagpagawa. Quality service, kumbaga. So, ayan, napakagandang pakinggan na merong ganito, kayo na standard dyan. So, meron ka rin bang checklist? Kunyari, ako client, papasok ako dyan. May checklist ba akong kailangan sagutan? Like, if I'm diabetic, sabi nga ni Damien, may gano'n. Yes po. Previously, meron kami. Kaso minsan ng clients, they magtigsisimbagay naman. Bigsasabi. Pero, I make sure, sa mga technicians po, they are well-trained na mag-communicate sa client. Like, diabetic ka ba, ma? Kung gusto mo patanggal ingrown, tama. So, basta lang. Yeah. Kaya, very particular kami talaga sa quality. In my case, masyadong malalim yung tubo ng kuko ko sa paa. So, kahit ako sarili ko, nasusugat ko siya. So, hindi madali yung trabaho ninyo na ganyan. Dipisilon siya. Iba-ibang klaseng kuko, may manipis, may mahigog, may matagas, na dawa, sumatibay. Yun, ako yun. Pairarong. Papagalin, ma'am. Papagalon siya. Every time napapadugo ko sa diri. Makulog. Kasi talagang malalim yung tubo. Hindi naman pwedeng di mo yun kunin kasi masakit. Exactly. So, ang hirap ng work. So, naaraman kong kasi ako din typical na Pinoy. Garo, pag una ako, madali lang ang trabaho nila. Kung ako na sa nagigibo, duman ko na-realize na very complex. Like, oh my God, like, so, dati kaya bakit ngunyan may respeto na kita sa mga respeto ko talaga. Like, diba? Sobrang. Dati kasi ang iba, like, let's be honest, may mga tao ka ito na garong manicurista lang. Yeah. And, exactly. Diba? Ngunyan na-realize ko na baka tapos nahihiya pa yung iba. Anong yung work ni mama mo? Abong sabihin na nagmamanicure, pedicure, pero hindi talaga siya madaling work. Correct po. Diba? Siyempre, so mga chemicals pa na everyday na tigsa sa angab mo. Yes. Diba? Dipisilon siya. Like, para halangkawan talaga. Respeto ko sa inyo. Totoo yan. Ayan. So, hindi madali yung work. So, isa siyang noble job, kumbaga.
Diba? Opo. Ano yung tawag dyan sa Tagalog? Tanglayan pati sa likod. Tama. Diba? Matibayan sinda. Tapos ikaw, Na-amaze 2 to 3 hours in one client. Grabe, madetalya. Into po. details ka mong maray, ano? Ang ibang client ni pag first time nila, akala na madali lang. Oo. Pero pag nailingan na kung gano'n ka busisi, Oo. diba na-realize na very particular in yung trabaho ni, that's why mahal. Kasi Oo. pag ang kamot mo nagte-tremble, di mo mahigibo suguhit eh. Kasi ako kang ingat pa lang ang kamot ko, like, Kubog-kubog. Lalo pag medyo madam ang nagpapagibo. Madam, eh, diba? Ang kamot ko na. Pero pag talaga, pag Iyo. pulida naman siya. So, nahihilindan na. may mga meticulous client, baga sugari, di pa nadudot-dot. Ingat. Oo, Di ba? exactly, Naka-experience ka na ng ganon. Dahil pa nga nila magkulog na. Di pa nga nag-aray na. So, nahihiling din nila kasi mismong clients, kaya po na makika-operate kung gusto matapos tulos. Like, mga French tip ka, kala ang French tip madali yun. Pero pag ginibo mo yan, kaya po precise yan, ang client tayo din nagahangos. Kasi pag nagpaparairo yan, ang kamot, naghihiro, ang French tip nag-aalon-alon. So, kaya po, very cooperative din. Kakaptan mo man talaga ng, para pirmi siya. Pag tahimik ang mga, normally kasi very bubbly ang mga technicians ko, si Rhea, tsaka si Laika, very bubbly ang personality nila. Pag dayan nagre-revoke, naga-nail art yan. Focus. Focus in dandawa. Focus talaga, steady talaga sila sa pigigibo. Okay. So, dahil dyan, alam nyo na, yung mga nanonood, kung gusto nyo talaga ng quality service, and talagang into details, tsaka, ano yung tawag dito? Mega effort sa paggawa ng kuko ninyo. Go to the Locker Nail Bar. Ayan. So, sabihin natin ulit sa kabubukas pa lang ng kanilang screens kung saan sila pupunta at paano po sila magpapa-reserve or schedule. Yes, so they can book an appointment sa thelocker.sepmore.com. Available yan sa Facebook page namin and sa Instagram page. They can also message us in Instagram or Facebook to book an appointment. Okay. And they can, as much as possible, no calls. No Just calls. personal number ko po ang nakalagay. Pero I am very accommodating. Then magre-respond ako as late as 2 a.m. kung gising, so no worries naman. So they can message me at 0927-5544-773. I see. No calls kasi gumagawa din po si ma'am ng nails. So, medyo pasensya kapag hindi niya kayo nasasagot. Ayan. So, ano pa ba? How do you make sure pala dun sa sanitation? Yung pagiging malinis ng mga ginagamit ninyo. Yes. So, saro ito sa gusto ming... Kumbaga, sanay na kasi kami maka-encounter kang client na may infection ng kuko. And normally, ari ito sa implements na ginamit kang previous nilang pinagibuhan na properly sanitized. So, sa Mbuya, we make sure na tiglilinigan siya not just by alcohol but also proper sterilization. So, ito ang basic na kaipuan. Na-undergo ko din sa training na very important siya. Kasi may mga fungi na nakakapasa sa iba. So, ginamit sa imo, ginamit sa sa client na may fungi, then most likely magkakaigwa din. And ang worst, dakulo kasi dakulo na nail, like mga diseases na pwedeng makuha kung baka properly sterilized ang gamit. Pwedeng magtuklap ang kuko mo pag maati so ginamit sa imo. And naka-encounter kami client na araw ka iyan. Nakikig siya kasi pakahali, kabanga na kang kuko niya ang natuklap. Oh my God. So sabi mi, Damian, pwede gibuhan. Like we will have to tawan itong time mag-rest, maka-recover sa kuko. Kasi pag ginibuhan mo ito, mas malala. So, infection kang kuko niya, mas matukla. So, may mga clients din po kami na tiga-decline nail services. Kunwari na, na tama, na putol sa tahaw, makulog, so di siya pwedeng gibuhan. Malala pa kasi po sa kuko. Or may dugo sa irarom, kaya po siya heal mo na. Opo, pahalabaon mo na. Kasi chemical yung ilalagay Mahirap mas na. Lalo po. Dahil kami yung clients na na-encounter especially sa pedicure sa paa. Dahil na raot na ang big toe. So kay puan permi pa recover, dahil pwedeng kaagan. Kasi permi nababangga. Clumsy nga ni kaya. Permi crack ang gulo. Pag naka-recover na, 2 weeks to 1 month, then saka lang babalik. Ang galing. So ang iniisip niya pa rin yung safety ninyo, tsaka yung health ninyo na hindi lang para kumita ako.
gagawin ko yan, bahala ka dyan. Ang priority Para me lang is kumita yung ka, nail no? health. Yes, Bako nail lang health. itsura kang kuko mo. So, ito ang Oo. priority me. Ang galing. Okay. So, 3 lang kayo dyan sa Sa salon. nail bar, sa Opo. salon. So, ano pa yung ibang services na ino-offer niyo aside from pagpapaganda ng kuko? We have spa, foot spa, hand spa, may mga different variations kami nun. Tapos we have lashes. Yung lash extensions namin, it's not available at the moment. Medyo conflict sa schedule ng technician namin. Pero we have lash lift, brow threading, brow lamination. Wala kaming sa mga semi-permanent. Yun lang ang wala namin. Okay. Pero ikaw din kaming waxing, underarm, sa legs, sa kamay, sa face. Ikaw kami katopo. I see. Okay. So, multiple services din siya. Ang galing. Kailan magiging available yung sa, Lash extensions. Lash, oo. Siguro, I'm not sure, baka ngunyan na February, magkabalik ng gano'n. February? Opo. Okay, great. Regarding sa sa investment, malaki ba? Actually, kami kasana kay ang mag-agong. DIY kaya kami po itong sa salon. So, dakula siya kung dakula. Especially the products. Kasi, so mga products, so mga polishes, they're 8,000 to 12,000 lang per set. So, duman pa sila, medyo mahal na po talaga siya. Okay. Pero everything else sa construction, DIY, sina Papa, tito ko. So, dakulaon, so help din ka ito. Para makatipid. Nag-abot ba milyon yung... Ay, hindi naman po. man. So, napag-cash ako naman sa 500 to 600. 500 to 600? Opo. Oh, so Kasi far, lang sa space po. 6 months. Kumusta? Okay man siya. The business is doing very well. Okay. Nakapag-ROI na? Oo. Wow! In 4 months actually. In 4 months? Opo. Ang galing. So, ngayon, talagang profit na. Opo. Ang lahat na pumapasok. Ang galing. So, medyo nagtitipid-tipid din kami kasi syempre, I left my corporate job to focus. Saan ka po pala dati connected? Pwede ko ba i-mention yun? Pander Outsourcing. I was the general manager at Pander Outsourcing. It's a BPO based here in Legazpi City, one of the best companies ever. I see. Ano ka po doon? GM po ako. Ako po ang executive ko. General manager Yes, ka na sa call center. Oo. Tapos umalis ka pa, lakad ng kita mo noon. Kasi diba? I have different priorities na, and that's something na tigrespeto kang CEO sa priorities ko na, kasi alam niya na once na nagkaaki ako, syempre, once you're a mother, you have different priorities na po. So, nakulaon, nirespeto niya and sinuportahan niya ako, and until now, he's very supportive. The CEO is Anthony Gunter. He's an Australian. And very supportive siya up until now. We keep in touch. Anong business yung ng BPO na ito? More on parang virtual assistants. Naka-ano sila ngunyan. So, location nila is previously from Embarcadero. Ngunyan na sa sa Davinson by Macapa Corporation. Oo, yung malapit lang dito sa Capitol. Opo. Oo. Ayan. So, general manager sa call center, alam ko, malaki ang kita niyan kasi 7 years ako sa call center, no? Actually, so, oo. Very good pay. With commissions pa ba to? I'd say incentives. Incentives. Oo, So, grabe, for you to risk that, na iwanan mo yung pagiging general manager mo para mag-business, worth it ba? Para sa kuya, worth it. It's not the same as na nakukuha ko previously, pero so free time ko, free time with family, tapos nag-i-enjoy ako sa tigibo ko, it's very worth it. Na-set aside ko na so monetary na pag-focus doon sa kwarta Set aside ko na ito. Mas focus na ako muna sa personal freedom ko, sa... Dakulan ako namimit sa oras. Sa oras. Dakulan ako namimit na mga bagong tao na like, nag-i-enjoy ako makahanap ng new friends. Kasi previously sa call center, kung sinong employees, actually yung mga employees ko were not really friends din Parang associates lang din. Professional lang talaga. May professional boundary. Stuck lang ako naman sa wrong lugar na ito. Pero, I think, 10 years kayo kami nagka-work ni Anthony. So, halo yun din. And siya din sa mentor ko. So, nung nag-jump ako from that career to bagong career, very, very big decision sa kuya kasi dakulaon sa difference kang fields. So, kang inot makatakot syempre. Pero sabi ko, I'm not gonna
past this lifetime na dahil ko nagigibo ng risk na ni maski once. So, worth it. So, ayan, narinig ko na naman yung word na risk. So, pag nag-open ka talaga ng negosyo, andun lagi ang risk. Yes po. So, kailangan lagi kang matapang, diba? So, dapat lagi kang ready to face the challenges ng business. So, at first ba, ano mga challenges ang na-encounter mo sa business mo? Siguro so pag-balance ko ang oras ko, kasi naghali ako sa Pander September lang. So sa pag-balance ko ng time ko as the GM tapos business owner, kasi at the same time ako nagigibok ang marketing. So very hands-on ako duman. So di ko siya mag-balance. Kaya sabi ko, I have to choose one. Kaya nag-full-time ka sa business mo. Oo. I see. So may background ka man sa business o talagang... siguro ang background ko, ma'am, is more on sa pag-manage na ng Pander. Kasi from the very start, I was there. Like, literally from the very first day, ako na ako duman. Kaibahan ko na sina Anthony, to CEO, up until last year. From 5 heads na padakula mo siya to 200 plus heads in 7 years. So, I'd say, yun ito so, like, experience ko. So, mentorships ako yan ni Sir Anthony. I see. Okay. So, actually, sa call center, marami ka namang matututunan. Marketing, how to handle your people well. Finance. Yes, finance. Gabos, lahat mauudan naman mo. matututunan mo dun. 7 years din ako dyan. So, sa call center. Meron pala tayo something in common. Ayan. So, hindi, isa pa yung industry na yan. Hindi yan basta-basta din. Correct. Yung iba nila, Patagasan ng saka nag-work call center lang, nila lang. Exactly. Hindi nila alam, napakahirap ding trabaho ng maging isang call center agent or mag-manage ng tao lalo na. So, ayan. Ano yung mga katangian mo ba, kumbaga, bilang ngayon ay negosyante ka ng matatawag, na masasabi mong, pwede mong i-share sa mga viewers natin na kapag nagbukas ka ng negosyo, kailangan meron ka ng mga qualities na yun? Ako, personally, kasi kang inot, abo ko din magbukas ng negosyo. Kasi to be safe, duman lang ako sa employment. Yes, diba? safe ka yun. May monthly sweldo ka doon. Pero sabi ko, I have been thinking about it. Gusto ko i-try siya. Pero yaon kasi permiso risk. And pagtaya ka, kung kaya mong mawara ito. Yun lang ito. So, pero, kumbaga sa investment, i-invest mo lang so kaya mong mawara. Kasi di man siya all the time magana ka. Dahulong business na sarado. Yes, exactly. exactly. Dahulong mga business na in 1 year, 2 years, minsan 6 months sarado na. Suko na, abot na. So, kay puhan mong i-take so risk na, kaya ko ba yung panindugan? I see. So, pag luwas mo palang kikwarta, iisipon mo na wara na ito, risk na ito, na baka mawara ito. Exactly. May possibility na mawara. At the same time, di ka man nagtutunong syempre na maghanap kiwi na dai mawara ito sa imo. Iyon man to, so gusto ko sa diri ko actually, if ilalag ko sa focus sa sarong bagay, kay puhan, maging maayos ito. Yes. Pipirito ko, maski grabe na ang mga maagihan, whatsoever. So, willing ako to take the risk talaga. Pero kay puhan, you have to put in the effort. 600,000 is not nothing, no? Ang laki ng 600,000. Pinag-ipunan din namin yun. Yes. Tapos, niloan ko pa ito. Lalo na pag niloan mo, di ba? So, yun. Kaya po talaga, you have to put your heart as well. Yes, yung sa passion bagay. mo. Bako lang if mga business ako for the money, diyan mahaloy. Okay. That's why sabi ko, I want to be hands-on kasi I want to know. So, pasikot-sikot ng craft. Gusto kong maukudan din. Kasi enjoying din siya eh. Especially if, like, may mga clients na kami na nag-open up na kang buhay ninda, whatsoever. So, it's like may deeper meaning. Connecting with people is may something na masiram sa pagmati mo ang nakaka-connect sa tao. So, yes po. Ay, siguro pag nag-business ka na related din naman talaga sa pakikipag in form ng interpersonal relationship, importante yun man na sincere ka din sa mga clients mo. Taramdam din nila yan kung plastic-plastic ka lang na for the money ka lang, di ba? So, na-appreciate pati din pag nararumduman mo sa small details. Kasi syempre, I'm a consumer din So, pag nag-share ako sa imo, pagbalik ko after 2 months, rumdum mo sa small details ako. Pigkwento ko sa imo. Sobrang na-touch din ako. Tama. It makes me feel special talaga. Kasi so, you provide service with the heart. Diba? Pampagent. Ayan. So, medyo nagka-difficulty tayo kanina, technical difficulty, pero at least, marami pa rin tayong napag-usapan, So, meron pa bang, so yan, sabi mo, risk, no? Tapos,
So, you find ways para hindi masayang yung ipinuhunan mo. Pero, talagang, pare-parehas na sinasabi, risk talaga ang pagninegosyo. So, siya for the faint of heart. I'm sure, meron kang sa 6 months na ito, na-feel mo yung parang, parang I quit na, medyo ganun. Ano yung na-encounter mo no na problem? Kaya parang na-feel mo yung ganun nung una or dati? Siguro kang nagte-training, may mga technician kami na bigla mahalin na. Yun na. Ito, mapagalan siya. Pero once nakahanap ko yung mga committed na technicians, like ngunyan si Laika tsaka si Rhea, talagang mahihiling mo na yaon sila to support you din. So, dako lang na to. And you have to give back din sa inda. Kasi may mga nakasanayan, di nag-jump from one salon to another. Mga araw ka to. Greener pasture. Pero ang loyalty, importante. Yes, very important ang loyalty. And you can only achieve yung sinasabing loyalty din ng kapag magaling ka rin na boss at napapaintindi mo sa kanila na tulungan tayo dito and if you support me, I'll support you too. Ayun, diba? It's the same thing as naagihan ko dati sa Pander kasi di ko man maaabot sa position ko if I jump after a year already, diba? So, nag-stick ako duman, I saw the potential, also care kang CEO sa Kuya. So, sabi ko, I'm gonna stick around and support you as well. Nagabot lang sa point na I have to move forward with my life. Iyon lang ito. Yeah, may tatawag na mga jumper. Hopper. Sa call center ako. Diba, ma-offeran lang na may sign-in bonus nga duman na. 30K, haralian na. Hindi nila alam fly by night. Diba? Ayan. So, yun, siguro maganda rin yung may training ka sa call center kasi, diba, doon natin natutunan yung providing customer satisfaction. Doon yung mga terms na natutunan natin na exceeding customer expectation. So, yung mga background natin na ganun, pag nagnegosyo ka, talagang very madadala mo. Yes, very effective. So, in your case, talagang magandang training ground yung call center sa'yo. Ako din, pati sa personally, emotions, diba? Yes, sa connection, yung empathy skills mo, lalo na tsaka yung ang natutunan natin sa call center na masishare natin siguro yung pasensya. Correct. Irate clients. Exactly. So, siguro sa salon mo yung mga, talagang mga difficult customer. Dahil na may background ka sa call center din, talagang pacify na lang. Yan. Diba? So, lahat ng pinagdadaanan natin sa life, may matututunan ka rin talaga at maa-apply mo din sa ginagawa mo na ngayon. Yes po. So, ang galing-galing mo doon. Alright. So, yun. Ang ganda ng ating naging usapan. Nakita nyo naman po sa screen natin na magaganda yung ginagawa ng the Locker. The Locker Nail Bar ni ma'am. So, please, kung gusto nyo ng quality service sa inyong mga kuko, kung gusto nyo yung personal touch and ma-feel yung sinasabi niya na service from the heart, go and visit the Locker Nail Bar po. So, ayan, naka-flash sa screen kung yung mga ginagawa nila. And meron ka po buwang gustong mga pasalamatan? Yes po. Or special mention bago tayo magtapos din sa ating program? Yes po. I just want to thank sa pinsan ko, Tet Dikito. Siya ang actually nag-invite through Lon Andalis. Yes. And thank you, Primes, support. Pero abo niya kaya magpa-interview, dapat siya. Pero abo niya, supog daw siya, shy type. Okay. Tapos kay Zach, hello, Zach Mendoza. Tinabangan niya kung mahanap sa location. Today, friend siya ni Tugang ko. Tapos hello din sa mga technicians ko. Hindi ko alam kung may clients sinda ngunyan or nag-healing sinda. Pero hello kay Laika and kay Rhea. Na mga mabuoton. Yes, ang ganda ng feel ng ambience ng iyong Yes po, minimalist lang. Minimalist, sobrang puti, parang malinis feel ko ang bango-bango diyan. So, punta tayo Ella. Try natin yung services na ino-offer ni ma'am. Ayan, ang ganda. Okay. So, quality ang kanilang mga ginagamit na anong tawag dyan? Mga products. Okay, from Korea pa yan. So, kaya medyo pricey kasi maganda yung serbisyo and quality talaga yung mga ginagamit nila ng mga products. So, thank you very much po, Miss Ana Margarita Berruega Panty of the Locker Nail for sharing your time with us. And pasensya na po kanina kasi talaga pag-live. So, ang dami-dami nating magandang napag-usapan na pwedeng kapulutan ng aral ng ating mga
audience sa araw na ito ng Lunes. Maraming salamat po sa panonood. Thank you so much. Thank you din po, for ma'am. being with us. Thank you, Zach and Lon, for inviting her over to Thank our you. program. And ayan po si Miss Francia Boras ang magsusulat po ng napag-usapan natin dito. Gagawa niya ng write-up yan. Sige. It will be posted sa Albay PIO po page and sa aming page. So, once again, we would like to thank the Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, for giving us this opportunity to help the micro, small, and medium enterprises around the province para mas makilala sila at mabigyan sila ng attention and free promotion na rin ng kanilang mga businesses. Thank you so much, Attorney Mary Lou Duca Castillo, the head of the Provincial Information Office, for allowing us to use your studio. Of course, thank you Sir Richard Bobis, ang ating technical assistant, at ang lahat ng staff ng PIO and staff ng LEDI po, of course. Sa mga gusto po na magpapromote din ng inyong mga negosyo, please don't forget to get in touch with us at the LEDI po Albay Facebook page, or get in touch with me at my number 0961-012-4730. Ayan po. So, thank you. Follow and like, and i-follow niyo na po ang LEDI po Albay page and the PIO Net TV page or PIO Albay page. And of course, the Lacquer Nail Bar. Puntahan niyo po ang kanilang website. So, thank you. Thank you, ma'am. Magayon ng platform nindo. I really appreciate na maka-invite ko mga local businesses. Yes, yun talaga yung purpose natin, na malaman nila na maganda magbukas ang business dito sa province ng Albay. Yes po. And yung success rate ay talagang mataas. Ayan, successful. Ang maraming negosyo dito sa Albay. So, yun. Isa ka doon sa nagpapatunay doon na maganda magbukas ng Especially negosyo. very supportive ang government of Albay. Yes. Super dakulaon ang sa mga business owners. Yes. Ang especially si yung platform na ini. Yeah. So, thank you, Gov. Yan. Thank you, Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Okay. So, thank you po sa pakikinig sa amin. Sana may natutunan kayo. I hope we inspired and motivate you. Thank you po sa aking number 1 critic, si Adrian. Ayan, nanonood siya ngayon. And thank you. It's a beautiful Monday morning. See you again on Wednesday, same time po, from 10 to 11 in the morning dito po sa Albay PIO Net TV. And have a great week ahead. See you po. Thank you. Bye-bye. Bye. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. LEDI po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. LEDI po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.